Hello guys, good morning po sa inyo mga ka-action. No, muli naman tayo nagbabalik sa ating programa at sa ating YouTube channel na The Action Man. Mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, okay. So, una sa lahat, pagpasensyahan nyo na po ha, maingay yung Children of God, no? Mga Children of God, okay? Ayan, medyo maingay ho sa ating area. Alam ko na sanay na ho kayo at natutuwa ho kayo, lalong-lalo na kapag may marinig ho kayo na manok. Kapag magtuktugaok na ang manok. Kaso hindi na po nakapagtuktugaok ang manok dahil natalo na ang manok nang isinabong ang manok. Kaya nawala na ang tuktugaok dito sa area ko. Okay, gusto ko lang po pasalamatan, no? Gusto ko lang pasalamatan kasi alam naman po natin ang ilan sa ating mga kababayan, mga ka-action, mga kakamping, kapag may tumulong, kapag may nagpaabot ng tulong sa hindi man official o mapa-official man, itong mga syunga-syunga nating mga kababayan na makikitid ang utak, is binibigyan nila ng mga malisya. Kapag magbigay ng tulong, sasabihin, nako, maghahati-hati naman ang mga buhaya. Diba? Tapos, aside from that, halimbawa, kung may nangyayari sa West Philippine Sea at magbigay ng pahayag ang Amerika, tutol din ang ating mga uto-uto na mga kababayan. Kumbaga, sinasabi nila, nako, mas lalong magagalit ang China, nako, magkakaroon na ba ng gira? Yun yung mga mindset nila eh. Diba? So, dito naman, alam naman natin na masasaktan naman ho sila sa mapapanood nila ngayon. Kasi alam naman po natin na grabe ang dumaanan na bagyo at grabe po talaga ang mga pinsala at kinaharap ng President Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno ngayon. Grabe ang kanyang kinakaharap regarding nga po sa mga bagyo na nagdaan, no? So dito po mga ka-action, mga kakamping, yan. Ang US Force, no? Ipapadala ang tulong dito sa Pilipinas, mga ka-action. At gusto lang po natin bigyan ng pagpapasalamat ang mga taga-US. Diba? Thank you so much po sa pagmamahal nyo sa Pilipinas na kailanman ay hindi nyo po kami kayang talikuran. Diba? Maganda pa nga po kayo kahit ibang lahi ho kayo at binigyan nyo po kami na makalaya at maging isang bansa, pero nandyan pa rin kayo na handang tumulong sa oras ng pangangailangan ng Pilipinas. Kaya mabuhay ho ang mga Amerikano. Ito kasi ang ating mga uto-uto, sasabihin na naman ang tulong na ibinibigay ng US, baka ibubulsa naman. Yan kasi sila mag-isip. Pero sanay na po tayo. Pero ang laki lang papasalamat natin dito kasi maganda pa nga yung Amerika at ang ibang mga kalugar, mga karatig bansa, naririnig pa natin ang kanilang mga pag-i-effort, ang pag-tulong, di ba? Pero sa isang official natin na nakaupo, abay hindi ho natin nararamdaman ang effort. Diba? Alam natin nagbibigay ng mga relief goods, pero iba talaga yung iparamdam mo ang presensya mo, yung magkaroon ka ng effort. Diba? Yun yung pinaka the best para ipakita mo sa iyong mga sinasakupan na ikaw ay isang tunay na leader na may malasakit sa bansa at hindi lang puro bunganga. Diba? Kasi ganyan siya mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang taong bayan. Pero paano? Sa paanong paraan na hindi man lang natin nakikita ang kanyang mga presensya, lalong-lalo na sa mga nasalanta ng kalamidad. Diba? O yan ba yung may pagmamahal? Totoo ba talaga ang kanyang mga pahayag na mahal niya ang bayan, mahal niya ang taong Pilipino? Kung hindi man lang natin nakikita ang kanilang presence. Diba? Sino ba yung tinutukoy ko na isang official dyan? Pero nagpapaabot naman ang kanyang tanggapan ng tulong. Diba? Pero ang presence niya, hindi natin nakikita. Presence, effort, hindi natin nakikita. Okay? Kaya dito, naging katuwang ni Mr. President Bongbong Marcos at ayun na pinasalamatan ni Mr. President Bongbong Marcos ang malaking tulong
ng Estados Unidos o Amerika na ipapadala dito sa Pilipinas. Ito po, panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the Super Typhoon. We've also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. Batid ng Estados Unidos na kailangan ng humanitarian aid ng Pilipinas dahil sa naranasan nitong sunod-sunod na bagyo at hagupit ng Super Typhoon Pepito. Dahil dito, ayon kay US National Defense Secretary Lloyd Austin III, ipinag-utos na niya sa US forces na tumulong sa Pilipinas. Nag-iwan ng malaking pinsala ang Super Typhoon Pepito sa Catanduanes at ilang bahagi ng Central Luzon. Nilagdaan naman kanina ni Secretary Austin at Philippine National Defense Secretary Gibo Chodoro ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa Camp Aguinaldo. Ang GSOMIA ay isang legal framework para sa kasunduan ng Estados Unidos at ibang mga bansa. Batay sa kasunduan, magkakaroon ng mas malawak na palitan ng mga impormasyon na may kaugnayan sa defense ang dalawang bansa. Ito yung tinatawag na Classified Military Information o CMI na nakaayon sa US Executive Order 13526. Walang takdang expiration ang kasunduan pero pwede itong amyendahan o suspendihin depende sa pangangailangan. Pagkatapos ng ginawang kasunduan, ginawaran naman ni Secretary Chodoro si Secretary Austin ng Outstanding Achievement Medal dahil sa kanyang leadership at commitment. Samantala, pinangunahan naman ng dalawang National Defense Secretary ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Combined Coordination Center dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Ang CCC ang magsisilbing hub para sa real-time information sharing ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng United States Armed Forces. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. It will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. We are more than allies. We are family. President Marcos has repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Pang-apat na beses nang bumisita ni US Defense Secretary Austin sa Pilipinas mula noong naupo siya sa pwesto noong 2021. Inaasahang mapapalitan siya sa pwesto sa pagpasok ng administrasyon ni Donald Trump na nakatakdang umupo bilang 47th President of the United States. JP Nunez, US. Oh, ayan po mga ka-action, mga kakamping ka, 'di ba? Sa mga nagmamahal sa bayan natin, Pilipinas. Talagang katulad ko halimbawa, ma-appreciate ko talaga. Hindi lang halimbawa, mahal ko talaga ang Pilipinas. Oh, hindi halimbawa. Ayan, sorry. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Kaya lahat ng mga tulong, hindi lang US, mapa Canada, Australia, Japan, etc. Lahat po 'yun. Parang nakakaantig damdamin na para bang salamat naman. At kahit ibang lahi sila, pero ramdam din nila ang mga nararamdaman ng bawat Pilipino. Ramdam nila na kailangan ng tulong ng Pilipino. 'Di ba? Kapag may mga kalamidad. Ayan, hindi lang po 'yan sa bagyo, kundi maging sa mga defense natin, kasi alam naman po natin na kailangan magsanay o kailangan magkaroon tayo ng mga depensa o preparation for defense. Hindi naman tayo makipaggera, yan lang po ay depensa, no? Kaya salamat naman sa effort at malasakit ng US sa Pilipinas na kailanman ay hindi tayo pinapabayaan, lalong-lalo na kapag may mga kalamidad talaga na dumarating sa Pilipinas, at lalong-lalo na sa
foreign policy na nandyan pa rin sila at yun, sinishare nila ang kung paano sanayin ang ating mga militar, no? Kung ano ang kanilang kaalaman, kasi alam naman po natin na mas matindi ho sila. Kaya nga ho, sinasanay ang ating mga militar para pandagdag kaalaman o depensa. Kaya para sa akin, nakakaantig po ang ginawa ng US. Sana tuloy-tuloy ang ganitong senaryo, no? Kaya maraming salamat sa inyo, taga US. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan, mas gustuhin ko pa ang US kaysa China. Okay? So, yun lang po, mga ka-action, mga kakakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.